Hello, so good morning. Ngayon ay May 15, 5 o'clock ng hapon. So yan yung araw. Pansin nyo wala nang sikat ng araw dito. Naharangan na kasi tayo ng bahay. So dati yung araw nandun. So since nagbago na yung orientation ng araw, medyo nandito na. Kaya tinatamaan naman siya, pero pagdating ng mga hapon, siguro alas 3 o 3:30 yan, alas 4. Medyo wala ng araw dito. Pero nakita nyo naman, okay pa rin naman. So far, dahil nag-uulan-ulan, nakakakita ako ng signs of fungus. Yung mga dots, brown dots. Ayan. Pero hindi pala, hindi yun yung topic natin. So gusto ko i-share sa inyo yung preparation ko. Kasi, tulad na pansin nyo, ayan. Medyo marami na tayong natanggal at kaunti na lang yung natitira. Ano na lang yata to, 24. And kaninang umaga, nagsalin na tayo ng tubig dito. So 6 yan. So para lang mapakita sa inyo yung easy ng aking tubig na ginagamit. So nawasa yan or Maynilad dito sa Maynila. Ito. So kaninang umaga ko yung nilagyan. So siguro sumingaw na yan. Pero minsan kasi kahit hindi na ako nagpapasingaw, diretso banat na kagad. So tingnan muna natin yung pH level dito sa ating bagong calibrate na pH meter. So ayan, so 7.11, so that's good. Yung easy natin is, ang estimate ko kasi dito 0.2 pero lumalabas ngayon dito is 1.14. So sabihin mo ng 0.15, pero ang estimate ko lagi dyan is 0.2. Tapos ang tina-target ko ngayon as of now, ang tina-target kong easy is nasa 1.3. Tama ba? Hindi, 1.2 to 1.3. So kung idadagdag mo yung 200 doon, so lumalabas lang yun na 1.4 to 1.5 easy ang ginagamit ko sa akin lettuce. So kahit ano yan, kahit ito, kahit Nutrihydro, kahit ayon, Kiss Solution, same setup ako. Okay? So ano pa ba? Kasi gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako mag-prepare. So after nyan, so mapasingaw, ngayon magtitimpla ako, pero dati nire-reading ko kaagad nito, ngayon hindi na. So after ko magtimpla, ang ginagawa ko ay sinahayaan ko lang sila at least mga 2 hours after ko mahalo. Pakita ko rin sa inyo yung panghalo ko. Pero ngayon, since hindi ko mahala, nasa taas yung takalan ko, nasa kabilang taniman sa rooftop, pero tinatamad ako makyat. So para medyo calculated naman tayo ngayon, dinala ko yung ano ko dito, yung timbangan. Ito. Yan. So palagay ko mas maganda yung magiging discussion natin. Pero kasi ang ginagamit ko for Nutrihydro, sa ngayon Nutrihydro 90 ml and Kiss Solution 100 ml. A and B per box. And gaano kataas yung tubig ko? Ayan, napakita ko na naman sa inyo. Ayan, preparation halos puno. So hindi naman yan, wala naman siyang exact. Pero yan, halos puno. Ayan. Kumbaga tatama na itong, ito ang tawag ba dito? Basta yan, tatama na yan dun sa tubig. Siguro mga abot pa ng mga kalahati nito. Mataas talaga. Bakit? Kasi nga, ang reason natin doon is yung ating net caps na ginagamit, which is nasa 1 inch lang. So masyado siyang maiksi. Kaya nga yung set discard rin natin, ayan o. So may butas na tayo na nasa 1 inch. Tapos, nilagyan pa natin ng space dito para lalong lumalim yung butas niya. Kasi, kung hindi natin lalagyan ng ganitong space sa gilid, halos hindi aabot. Siguro umabot, pero kailangan punong-puno yung container natin. Pag ganyan, medyo kahit pa paano mga ganyan, sasayad yung net caps natin. Anyway, ngayon, ang gagawin natin ay hahaluan muna natin. Ilan ba to? 6. So, para hindi na lang din tayo malito, gusto ko na kasi ubusin tong Kiss Solution ko. Ayan, so Kiss Solution. Tulad sabi ko sa inyo, 100. So ang mali ko dito pala sa solution na to, palagay ko lang
Kasi may mga residue yan eh. Minix ko lang kaya. Ang problema kasi doon, dapat siguro ginamit ko is kahit pa paano warm water. Ang ginamit ko lang dito tap water hindi pa ako gumamit ng distilled water dito. Samantala, itong Nutri-Hydro ko, sa instruction kasi nila, gumamit ka ng warm water. Hindi naman yung pinakuluan, warm water. So yung distilled water, pinainitan natin bago natin hinalo sa B. And kita ko talaga na madi-dissolve yung solution B. Okay. So ibang ibang topic naman yun, pero naikwento ko lang sa inyo. So ngayon, kuha muna tayo ng 100 ml nito. B. Kiss solution muna tayo kasi gusto kong ubusin itong kiss solution kasi bumili nga ako ng panibago. Ayan, 0-0 na siya kasi nilagay na natin yung container. Pero pag wala yan, nandyan yan sa ayan, mga 12 grams. So kailangan lang natin is 100. Yan wait lang hirapan ako mag-concentrate habang nagbe-video eh. Yan, antayin lang natin mag 100. Tahimik lang ako kasi concentrate eh. Hindi naman kailangan exact na okay, masyadong perfectionist. Okay, yan. So 100 na yan, imagine nyo lang 100 na yan. So meron din tayong B. So sa paghahalo, sinusunod ko naman na A muna or B muna, basta one at a time. Tapos haluin mo. Then that's it. So regarding naman sa A, ito sa nutrient solution natin na A. Based sa nakita ko na paghalo nila ng solution A, parehas lang sila ng portion. So ngayon, ginagamit ko na A is yung kung anong ginamit ko dati dun sa tawag dito, sa Kiss solution. Ang pinagkaiba lang ng ginamit ko na tubig dun sa Kiss solution na A ay tap water yon. And distilled water naman yung nagamit ko dun sa tawag dito, sa Nutri-Hydro. Yan. So concentrate lang ulit tayo. Ay nako, sobrang dami naman ng sobrang dami naman. Talang. Konti na lang. Konti pa. Kulang naman. Yan, pwede na yan. Kasi nga yung dati kong gamit, tansya-tansya lang. Hindi naman tansya, meron siyang, di ba nakita niyo naman yung lalagyan ko. So 100 ml yun. Pero kasi, minsan sumusobra, depende kasi yun sa paghawak or sa patungan, yan. Pero yan, okay na yan. So ang gagawin natin is ihalo na natin. So ganun din naman gagawin ko hanggang maubos to. Unahin na natin yung pinakadulo doon. So nakita nyo na yung easy natin is 0.15 yan, 0.15. Sabi mo ng 0.2 para medyo malaki-laki naman allowance mo. 0.2. So yan. Yan. Hindi ko na muna siya hinahalo dun sa tubig kasi gagamitin pa natin hanggang mamaya Kunin ko lang yung panghalo ko which is ayun. Ito pala mga natirang nutrient solution galing sa na-harvest ko kanina umaga. So yung strosa tinapon na natin. So ito lang naman yung gamit ko. Wala akong makitang wala pa akong maisip na panghalo na iba Pero gumagana naman. Kita nyo naman nakakapagpatubo naman tayo So yan, hinahalo ko lang yan siguro 10 times. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. So next ay B. Then after natin is yung ano na, yung pH down. May pH down tayo doon. So pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa. Hindi ko masabi kung ito yung the best. Pero ito yung style ko sa ngayon. So nag-adjust naman tayo depende sa sitwasyon or kung paano natin mapapadali yung process. Yan. So ito mas mataas-taas pa yung tubig nito eh, no? Okay, kumpara sa iba. Pero ayan. Ilan na ba? Basta halo-haloin lang natin. 5 na yata eh. O, 6. 7. So, in terms naman dun sa ating tawag dito, pH down, yan. Kasi 'di ba nung nakaraan nabanggit ko sa inyo medyo nagda-doubt na ako dun sa pH down ko eh. Pero ang ginagamit ko nun sa Kiss ay 4 ml. So itong hawak kong injection na to is 3 ml. Wait lang kailangan kasi dalawang kamay. Wait lang. Okay, so ayan 3 ml. Kaya kung maalala nyo pa nga dati, ang ginagamit ko parang 7 eh. 7 ml dati sa Kiss Solution. Nung dinodouble check yung reading ng parameters, ayun yung lumalabas eh. Masyadong acidic daw. Dati okay naman. Kaya nagkaroon ako ng doubt dun sa pH meter. Kaya kinalibrate natin. So haluin ko lang 'yan. So after kong haluin 'yan, tapos na. Hindi ko na muna siya i-read kasi usually hindi pa talaga sila halong-halo. So inaantay ko at least mga 2 hours bago ko i-read. Pero kung kunyari na kayo, kampante na kayo dun sa tansya nyo or dun sa mga hinalo nyo, pwede nyo agad mag-transplant. Pero syempre, depende yun sa mga previous results nyo. Kasi ngayon yan yung tansya ko eh. Pero maya papakita ko sa inyo i-reading natin. So haluan ko lang muna tong kabila. Wait lang. Para hindi na kayo magantay ng matagal. Okay, so nahaluan ko pa lang ito. Yan. So ang gawin natin, i-reading muna natin tong kabila. Kasi kung napansin nyo kanina, sabi ko 4 ml pero ang nilagay ko pa lang 3 ml na pH down. Gusto ko kasing i-test itong pH meter ko kung magiging accurate pa ba. Yan. So testing lang natin ngayon for the sake of this video. Pero bukas pa talaga ako magta-transfer. So bukas ite-testing ko ulit sila. So kung maalala ko naman, edi pakita ko sa inyo. Yan. Dumun tayo sa pH. Yan, pH. Yan. So tingnan natin. So ang target ko, tulad ng binanggit ko sa inyo, ang target ko ay 6.0 at maaari, or 5.9, mga ganun. So meron din tayong subscriber na napagtanungan natin regarding sa ganito, at naka NFT setup siya. And sabi niya parang everyday kailangan niya mag-top up ng pH down. Iba rin kasi yata yung setup doon eh. So ngayon nagse-setup ako ng NFT ko. Then hopefully makapag-upgrade tayo ng setup natin. Pero kasi dito sa location 2 natin, kailangan ko ng solar. Pero yun. Kaya tiis-tiis muna tayo sa ganito. So yan, kung makikita nyo 6.1 and bumababa pa rin siya. Kaya pwede siguro lagyan pa natin ng 1 ml. So lalagyan ko pa ng 1 ml. Ayun, bumaba pa siya oh. Kasi nasa 6.1 pa lang siya eh. Para maibaba pa natin ng konti. So ayan, so hopefully maalala ko na lang bukas at ma-share ko sa inyo. Ay, hindi ko pala nakita yung
pakita rin natin yung easy. So, tingnan mo natin easy. So, tulad ng sabi ko sa inyo, ang target ko is 1.2 to 1.3. So, ang estimate natin is nasa 200 yung easy. Ayan. So, yan. So, kung ganyan yung reading niya, nasa 1.3 yan. Pero, mga mid ng 1.3 kasi 0.15 talaga yung actual na water easy natin eh. Pero pwede na yun. Malapit sa 1.3. Yan. Okay. So, yan. No? Nakita nyo na yung result. Yan yung sa Kiss Solution. So, ubusin ko kasi muna yung Kiss Solution ko. Ayun, konti na lang siya eh. Kasi mamaya or bukas magtitimpla na tayo ng panibago. Hindi ko sure kung nakapag-share na ako nun. Pero yan. Yan yung setup ko sa pag-prepare ng mga tuna boxes natin. So siguro baka yung 6 kasya pa to. O di okay. Kung hindi naman meron tayong Nutri-Hydro for backup. Yan. So kung gagamit na ako ng Nutri-Hydro, kailangan ko na tong banlawan, itong B. Sabi nga nila, wag mong gamitin ulit. Eh wala eh. Medyo pasaway tayo. Pero kasi yun yung nandito sa setup ko. Gumagana naman. Naniniwala naman ako na hindi lang basta nutrient solution yung kailangan mo. Siyempre proper setup, proper taking care din ng mga halaman, ayan, monitoring. So nakailang tanim na rin naman tayo at hindi pa rin naman tayo expert. Marami pa tayong aalamin. Kung nakita nyo yung last video, daming ang patay doon. 2 box yung patay doon. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. And I really want to know. Pero may mga times talaga na mahirap talaga explain. We just have to try again. Kumbaga, do your best. Para at least kung may mga ganyang aberya man, hindi naman lahat apektado. So medyo yun nga rin yung pinag-aalala ko pag NFT. Kasi pag nagkaroon ka ng problema sa water mo, ubos lahat. Kasi lahat maapektuhan. So kailangan ko talaga ng training pa doon. So anyway, yun lang naman. Ganun lang yung preparation ko. So summary lang natin. So after linisan yung container, yan, malinis na yan ha. Di naman, ang hirap linisin na ng ng styro. Pero yan, medyo malinis na yan. Wala na yung lumot-lumot. Ayun o, tingnan mo, yung lumot-lumot. So after lagyan ng tubig, kung chlorinated yung tubig nyo, mas maganda mapasingaw. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, pag nagmamadali ako, kahit hindi na napasingaw, tinitimplahan ko na. Pero make sure ko na at least 2 hours bago ako maglipat ng tanim. And magtatanim na ako, pwede naman gabi o bukas ng umaga, ganyan. And also, at the same time, alamin nyo yung EC or ppm ng tubig nyo bago kayo magdagdag ng nutrient solution nyo kasi depende na yun kung anong range nyo. Ang range na ginagamit ko ngayon, dati nga ang range na ginagamit ko is 1.5 to 1.6. So, nasa upper level ng range. Kasi ang range ng lettuce sabi nila is 1.2 to 1.6. So nasa upper range ako dati. Pero may nabasa kasi ako sa lowland or dun sa mga maiinit na lugar, better kung nasa lower range ka ng lettuce which is 1.2 to 1.3. Kaya binaba ko yung EC or ppm requirements ng aking mga lettuce. Baka nga ibaba ko palalo eh. Kasi pag binaba ko palalo, yung 100 ml, pwedeng maging 90 ml na lang, which is makakatipid ako in the long run. So, susubukan ko rin yon na stick tayo na malap or between talaga ng 1.2 to 1.3. Kasi ngayon, kung yung nakita nyo, nasa 1.3 above ng konti. So, nasa higher level tayo. So, bababaan ko siguro ito. Siguro babaan natin yung ibang matitira dyan. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Pero ngayon, yun lang muna. And ano pa ba yung so yung sa easy din, sa easy, ang better range is 6.0 kasi based on study naman daw sa soil pH, 6.0 yung best pH level para makapag-absorb ng nutrients yung roots. So yan, dati kasi ang pH ko tulad ng mga previous videos ko nasa 5.7, 5.6, 5.8. So ngayon medyo nasa 5.9 to 6.0 talaga ang target ko. So, up to 6.1 siguro. So, yung nakita nyo dyan, dadagdagan ko pa yan ng 1 ml na pH down. Titingnan ko bukas kung ano na yung magiging reading nyan.
Pero baka bukas na ako magdagdag ha, kasi nakita nyo kanina bumababa pa naman. So overnight baka magbago yung reading. At ano pa ba? Yung paghalo naman ng A and B, it's either A muna. Dito ang ginawa natin ay A muna, halo, then B, halo, then pH, then halo. Dito naman sa kabila, hindi nyo nakita sa video, pero ang ginawa ko dyan ay A muna, halo, pH down, tas halo, tapos B, tas halo ulit. So, palagi ko hindi naman ganun kalaki ang epekto nun in terms of result. Pero hindi ko pa talaga nasubukan na A and B tapos bago ka maghalo. Hindi ko pa nasubukan yon. Let me know kung gumagana din yon. Kasi sa paggawa ng nutrient solution, hindi mo pwedeng paghaluin sila eh. So palagay ko, ganun din naman sa pag-prepare ng solution. Bawal sila maghalo kung concentrated sila. Kaya kailangan i-distribute mo muna bago mo ihalo yung susunod na nutrient solution. Pero let me know, pwede naman ako mag-experiment niya na A and B, pati pH down, tas bago natin haluin. Then tingnan natin kung gagana na maayos yung setup. Siguro sa maliit lang, sa mga ganitong setup lang, yung pang-apatan lang, para hindi naman masayang yan. Kasi medyo marami yan kung 15 yung masisira mo for that experiment eh. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, pag mag-experiment kayo, may gumagana na kayong setup, gumagana na kayong mga portions or kung gaano karami yung ginagamit nyo, yun muna yung gamitin nyo. Kung mag-experiment kayo, at least isang box lang ang gagamitin nyo for experiment para hindi naman masayang yung effort nyo dun sa gumagana na. Kasi pag gumagana na, ano na yan, medyo kampante ka na dyan. Pero siyempre, pag hindi mo paggamay yung isang bagay, medyo kailangan hinay-hinay lang. Kasi testing period, kumbaga, or experimentation, kumbaga, ang tawag dyan. So, yun lang. Medyo mahaba na yung video. Sorry kung na-consume ko yung dami ng oras nyo. So, hopefully may natutunan naman kayo. So, improve nyo na lang yung panghalo ko kung may maganda kayong or better kayong way ng panghalo. And share din kayo kung ano yung ma-advise nyo sa akin since beginner pa rin naman tayo. Yun lang. Thank you very much and see you next update guys. Bye-bye!